Konting ricados lang nakakanin, masarap ipare sa mainit na kape lalo na ngayong tag-ulan. Espesyal ang lasa, kaya masulit talaga pag gumawa. Madami na rin ang pwedeng kumain. Mahirap hanapin ang kamoting kahoy sa kamote na lang, agaray. Brown sugar, glutinous rice flour, coconut milk, asin, at cheese optional. Yan lang ang mga ingredients sa tatawa. Tabi muna ang iba. Dito muna tayo sa kamote. Gagamit ako ng konti lang at hugasan ko muna. Hilaw to ha. Babalatan ko lang. Perfect violet pala ang kulay. Dinilublob muna sa tubig para hindi mangitim. Gadgarin natin to. Agaray, para na naman ako naglalaba. Ito na, nagadgad ko na mga 2 cups to lahat. Dito na natin ilagay ang ibang ingredients. Yung 1 cup na glutinous rice flour or giniling na malagkit. 1 cup ng coconut milk. 1/2 cup brown sugar, pwede nyo naman bawasan. Tapos, pinch ng asin. Pangpabalance lang. Haluin natin to lahat. Yan halong-halo na. Bahala ka na sa container na lalagyan mo. Lagyan lang natin ng konting oil. Tapos brush, pati sa gilid. Tapos maglagay ng dahon sa saging sa ilalim or parchment paper para madaling hugutin mamaya. Tapos ilagay na natin ang kalahati ng mixture. Then, ikalat. Ito yung sinasabi ko na optional ang cheese. Lagay natin sa gitna. Mga ganyan kakapal, Ganyan, Tapos, ibuhos na natin itong kalahating mixture. Kalat. Then, takpan ng aluminum foil or dahon ng saging para hindi mapasukan ng tubig. Dito lang muna to. Mag-prepare na muna ako ng kaldero. Bahala ka na kung gagamit ka ng steamer. Maglalagay na ako ng tubig. Takpan, tapos pakukuluin muna natin. At ito, na kumukulo na. Hinaan ang apoy, low fire. Maglalagay ako ng patungan. Pwede ka gumamit ng kahit ano as long as hindi natutunaw. Tapos, ilagay na natin to. Sa mahinang apoy lang ha, takpan at pakuluan natin to ng 40 minutes. Diyan lang muna. Yan kumukulo. Hayaan lang ha, wag buksan yung takip. Sa loob ng 40 minutes, hindi ko talaga binuksan yung takip ha. Ngayon pa lang, pagkaraan ng 40 minutes. Buksan na natin. Init kay ni Zay. Gamit tayo ng tong. Aso-aso dyan, Zay. Yan luto. Pero para sure, tusukin natin ng toothpick. Yan violet na kamote to, kaya ganito yung kulay, parang ube. Hanguin na natin. Dito lang muna. Palamigin natin saglit bago natin yan mold at hiwain. Yan, mold na natin to. Gamitan natin yung spatula sa gilid or kahit anong dyan, toothpick. Maglagay ako ng parchment paper or pwede dahon ng saging. Yan. Oops. Galin ko lang itong parchment paper. Yan, Transfer natin dito, guys, para at-chop. Ano na to? Yan. Tapos may tira pa kanina, Ilagay ko na lang sa taas. Ayan na, Hiwain na natin. Yan na, yung cheese sa gitna. Ang sarap, napaka-special ng lasa. Yan, Ano naman. Subukan nyo rin to kay dali, tapos yung mga ingredients, ang dali rin.